Part 141, Gretchen. Mga kasummer, humanda na kayo sa isang revelasyong yayanig sa buong pagkatao ni Gretchen. Sa gabing ito, hindi lang pagkatao niya ang mabubunyag, kundi ang isang madilim na sikretong pilit ibinaon sa ilalim ng dagat ilang dekada nang nakakalipas. Habang nakatali at walang laban sa isang abandonadong silid, kailangan harapin ni Gretchen ang katotohanan na siyang nawawalang tagapagmana, si Helena Isolde Okamori. Pero kasabay ng saya ng pagkakatukla sa tunay na pamilya ay ang pait ng katotohanan. Ang lalaking nasa harapan niya, ang kanyang Uncle Warren ay hindi lang isang kidnapper. Siya ang aninong pumatay sa kanyang nakaraan. Muli bang magtatagumpay ang kasamaan o ang bangungot ng nakaraan na magiging metsa ng paghihigante ni Gretchen? Hawakan ninyo ang inyong mga upuan dahil bubuksan na natin ang pinakamadilim na pahina ng pamilyang Okamori. Simulan na natin. Masakit ang ulo ni Gretchen nang magising siya at nanlalabo din ang kanyang paningin. Ilang sandali pang lumipas bago siya nakapag-adjust at nakakita ng maayos. Bumungad sa kanya isang lumang ilaw sa kisame. May mga cobwebs pa nga sa paligid, palatandaan na luma ng naturang lugar na kinaroroonan niya. Sinubukan niyang gumalaw at sakalang niya napagtanto na nakatali pala siya. Marahas siyang napatingin sa paligid. Bukod sa kamang kinaroroonan niya, wala na siyang nakikita pang gamit. Agad niyang sinipat ng tingin ang kanyang sarili. Sa kabila ng takot at pag-aalalang nararamdaman niya, nakahinga siya ng maluwag ng masiguro na walang nangyari sa pinagbubuntis niya. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili habang nagsisimula ng maglaro sa isipan niya ang nangyari bago siya nawala ng malay. Di niya maiwasan na mapaiyak, lalo na nang maalala niyang sinapit na mga taong nagbabantay sa kanya. Sino bang may pakana ng lahat ng to? Si Bianca ba? Hanggang ngayon ba hindi pa rin to natututo sa kabila ng sinapit nito? Nasa ganun siyang kaisipan nang bigla na lang bumukas ang pintuan. Marahan siyang napaatras habang nagsipasukan ang sa tingin niya'y nasa 5 kalalakihan. Ilang sandali pa isang pamilyar na figura ang lumitaw sa kanyang harapan. Umawang ang kanyang mga labi kasabay ng pagsalubong ng kanyang mga kilay. Uncle Warren? Mahina niyang sambit. Ano ang ginagawa ng lalaki doon sa loob ng silid na kinaroroonan niya? Hindi niya alam kung ilang segundo siyang natulala habang pinoproseso ng kanyang utak ang mga pangyayari. Hilam sa luha ang kanyang mga mata nang mag-angat siya ng tingin. Ikaw ang nagpakidnap sa akin? Mahina, subalit may halong galit niyang anas. Unti-unting sumilay ang isang ngisi sa labi nito. I think you already knew the answer to that question, kaswal nitong wika. Naikuyom niya ang kanyang mga palad. Nahahalata niya na nitong mga nakarang araw na ayaw nito sa kanya pero hindi niya inaasahan na aabot pa sa punto na papatay nito ang mga taong nakatokang magbantay sa kanya at ipapadukot siya. Napakasama mo. Bakit mo ginagawa sa akin to? Wala akong kasalanan sa'yo. Hindi niya na napigilan pa ang pagtaas ng kanyang boses. Kumukulo ang kanyang dugo habang nakatitig sa lalaki na tila ba normal lang at tama ang ginawa nito sa kanya. Naupo sa isang silya na dala ng mga tauhan nito si Warren bago nagsalita. Your existence yourself is already a sin to me. Ano bang pinagsasasabi mo? May diin niyang bigkas? Kung tungkol sa pagiging close ko kay Grandma Hermania ang kinagagalit mo, sana sinabi mo sa akin. At isa pa, wala akong balak na agawin sa iyong mommy mo. Wala naman siyang ibang naiisip na dahilan kung bakit humantong sila sa ganito. Maybe he is just jealous that the old lady is so fond of her, but kidnapping is too much. It's more than that, Gretchen. But I guess wala kang ideya sa lahat. Naiiling nitong tugon. Ano bang pinagsasasabi mo? Naguguluhan niyang wika. Huminga to ng malalim bago siya pinagmasdang maigi. Well, I cannot blame you if you don't have any idea of what's happening. Kung may dapat mang sisihin dito walang iba kundi si Colin, ang pinakamamahal mong asawa. Sarkastiko siyang natawan nang marinig ang pangalan ni Demetrio. So, ang asawa kong dahilan. Are you jealous of his status at balak mo kong gamitin para pabagsakin siya? Isang malakas na halakak ang pumainan lang sa maliit na silid. Nakasimangot siya habang nakatitig kay Warren. Nagbumukha na tong demonyo sa paningin niya. Idagdag mo pa ang tawa nito na masakit sa tenga. Oh, how fool you are, Gretchen. Hindi ko na to dapat pang sabihin sa'yo pero mas lalong hindi matatahimik ang kaluluwa mo, oras tapusin ko ang buhay mo. I will tell you the truth. The truth that your beloved husband had kept a secret from you. Makahulugan itong turan.
Nalilito naman siyang nakatitig sa lalaki. Samot-saring emosyon ang nararamdaman niya. Nais nitong hindi siya matahimik kapag namatay siya, which means he's really planning to kill her this time? Napatingin siya sa maliit na umbok ng kanyang tiyan. She cannot die yet. Not the last time. And more importantly, not this time too. Pero ano bang magagawa niya? She is tied. No one was on her side and she was in a secluded, unknown place. Kaya paano niya ililigtas ang kanyang sarili kasama ng anak niya? Sa pagkakataong yon, napapitlag siya nang bigla na lang hinaplos ni Warren ang kanyang pisngi. Puno ng pandidiri niyang iniiwas ang kanyang mukha sa lalaki. Huwag mo kong hawakan. Gamit niyang marumi mong kamay. May diin niyang bigkas. Natawa naman to sa naging reaksyon niya. That is so harsh of you, my dear niece. Sa lubong kanyang mga kilay natindigan ng lalaki. What did you just call me? Niece. You are my niece. The long-lost granddaughter of Hermania Okamori, Helena Isolde Okamori, and that's the main reason why you are here. Here to die in my own hands. Puno ng kalituhan ang mukha ni Gretchen na magangat siya ng tingin kay Uncle Warren. Hindi ko maintindihan. Mahina niyang sambit. Nagsagawa na ng DNA testing nung nakaraan at nalaman nilang hindi siya si Helena. Kaya bakit biglang naging siyang nawawalang apo ng mga Okamori? Bago pa man siya makahuma, bumagsak sa kanyang harapan ang isang papel. Nang tingnan niya iyon, test result yon sa pagitan niya at ni Grandma Hermania, pati na rin kay Uncle Warren. Patunay lang na siya nga si Helena Isolde Okamori. Paano nangyari to? Hindi makapaniwala niyang wika. Nag-uunahan na sa pagpatak ang kanyang mga luha. Hindi niya lubos sa kalain na ang pamilyang inaasam niyang makita ay abot kamay na niya. Di na pala niya kailangan pang magpanggap kay Miss Aurora na siya si Helena para mapakalma ito dahil totoo naman pala siyang anak ng ginang. Labis na tuwa ang nararamdaman niya pero kaakibat noon ang takot at kalungkutan nang makita niya si Uncle Warren na matalim ang mga matang nakatitig sa kanya. To feed your curiosity, your beloved husband tampered the result of the first test. Akalain mo yon? Pinagkait niya sa iyong pagkakataon na makasama mo ang tunay mong pamilya and now that you know the truth, wala ka ng pag-asa pang makasama sila dahil hindi ka na rin naman magtatagal pa sa mundong to. Patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha habang pinoproseso ang mga sinabi ni Uncle Warren. Paano nagawa ni Demetrio na ilihim sa kanya ang ganito kalaking bagay? Alam naman ito ang pinagdadaanan niya. Bakit ito nagsinungaling sa kanya? Napuno ng kanyang hagulgol ang buong silid. Masyado siyang nasaktan sa nalaman niya. Si Demetrio ang pinakahulihang tao na naiisip niya na magtataksil sa kanya pero nagawa pa rin yon ng lalaki. Tuwang-tuwa naman si Warren sa nakikita niyang pagdurusa ni Gretchen. Tama lang ginawa niya. Masyado nitong ginulo ang kanyang buhay. Ganyan nga. Magalit ka sa lalaking yon, hindi ka niya mahal, Gretchen? Alam mo ba ang dahilan kung bakit siya nagdihim sa'yo? Kasi takot siyang masumigit ka pa sa kanya. Nakangisi niyang sulsol. Unti-unti namang nag-angat ng tingin si Gretchen sa kanyang tiyuhin. Bakit mo ba ginagawa ang bagay na to? Hindi ba't magpamilya pa rin po tayo? Tanong niya sa nanginig na boses. Sandaling natigilan si Warren bago to tumawa ng malakas. Pamilya? Seryoso ka ba? Sa tingin mo ba ituturing kitang pamilya? Hindi. Ikaw at ang tatay mo, pareho kayong salot sa buhay ko. Pinanlisikan siya nito ng mga mata. Bago marahas na hinila ang kanyang buhok. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang swerte-swerte mo. Lagi ka na lang nakakaligtas mula sa kamatayan. Nung maliit ka pa, dapat nawala ka na. But what luck on earth did you have? At naputol ka na ng mga pamilyang kinagisnan mo. Akala ko hindi ka na may babalik pa, but here you are again. Showing yourself when I'm about to have everything. Dapat noon pa lang, sinigurado ko nang namatay ka. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig at tila ba may isang nakakabulag na liwanag ang bigla na lang tumama sa kanyang mga mata. At ilang saglit pa bigla na lang niyang natagpuan ang kanyang sarili, naglalakad sa pier, hawak ang isang matangkad at gwapong lalaki ang kanyang isang kamay. Nagangat siya ng tingin at nasilayan ang nakangiti nitong mukha. Excited na ba ang prinsesa kong sumakay sa yate? Tanong nito. Yes, Daddy? Masigla niyang sagot. Ilang sandali pa sumalubong sa kanilang isang napakagandang babae. Nakasuot to ng puti at mahabang bestida. Sinalubong silang dalawa ng kanyang ama at agad siyang kinarga tsaka sinuotan ng maliit na sombrero. Let's go? Tanong ng kanyang Daddy William sa kanyang Mommy Aurora.
Tumango naman ang ginang bago nagsalita. But we have a little problem. Hindi makakasama si Daddy Sebastian sa atin. Nakanguso nitong sambit. Marahang hinaplos ni William ang pisngi nito. Then, tayong tatlo na lang muna. Next time na lang natin isama si Daddy para makapag-fishing tayo. Agad na silang sumakay sa yate. Ang kanyang ama na siyang nagmaniobra ng manibela hanggang makarating na sila sa gitna ng malawak na karagatan. Masaya silang naupo sa deck. Di man niya maalala kung anong pinag-usapan ng mga ito, pero ramdam niya ang kasiyahan sa bawat halakak ng dalawa. Mukhang mahal nga nitong isa't isa. Ilang sandali pa, bigla na lang nagkagulong lahat. If she's not mistaken, may bumangga sa yateng sinasakay nila. Wala siyang ibang maalala bukod sa sigaw ng kanyang ina na kalaunan ay nawalan din ng malay. Aurora! Sigaw ni William. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang makita na may sugat na sa noo ang kanyang asawa. Mabuti na lang tumigil na sa pagbangga ang yate na mas malaki sa kanilang sinasakyan. Malaki ang pagsisising nararamdaman niya. Masyado siyang naging kampante. Sa kagustuhan na masolo niyang mag-ina niya at walang istorbo, hindi siya nagdala ng bodyguards na siyang magbabantay sa kanila. Marahan niyang inayos ang higa ni Aurora at kinarga si Helena ng malakas na ang palahaw. Marahil na bigla to sa kaguluhan kaya't hindi matigil sa pag-iyak. Shh! Daddy is here. Daddy is here. Tahan na, it's okay. Unti-unti na tong kumalma. Binaba niya si Helena sa tabi ng kanyang walang malay na asawa. Ilang sandali pa nakita niyang may tumatagas na likido mula sa yateng sinasakay nila. Agad niyang hinagilap ang maliit na life vest at sinuot kay Helena nang makarinig siya ng maraming yabag paakyat sa deck na kinaroroonan nila. Ilang saglit pa lumitaw ang mga mukhang hindi niya kilala. May hawak na baril ang mga ito. Di niya maiwasang isipin na baka pirata ang mga estranghero, subalit binuto lang ang lumipas, lumitaw ang isang pamilyar na mukha sa kanyang harapan. Warren? Mahina niyang sambit. Hinubad nito ang suot na sunglass, saka nakangiting humarap sa kanya. Hello, brother? Sa lubong ang mga kilay ni William na nagpalipat-lipat ng tingin mula sa kanyang kapatid, sa mga tauhang kasama nito at sa yating bumangga sa kanila. What is the meaning of this? What do you think? I am here to end your life? Kaswal nitong wika na tila ba normal lang ang gagawin nito. This is insane, Warren. Ano bang nangyayari sa'yo? Pag-usapan natin to? Mahinahang wika ni William. Mabilis namang nanlisik ang mga mata ni Warren. Pag-usapan? And then what? Magsusumbong ka kay mommy tungkol sa ginawa ko. Magiging bida ka na naman sa paningin niya at akong masama. Ganun ba ang gusto mong palabasin? Lagi ka namang ganyan, di ba? You are the saint, most holy William Okomori. Samantalang ako ang pinakamasama. Ako nang walang silbi. Nang gagalaitin itong sigaw. That is not true, Warren. You are not useless. Bakit mo ba nasasabi ang bagay na yan? Shut up. Those words won't work on me, William. Sobrang tagal ko nang nagtitimpi sa'yo. My time has finally come kaya't sisiguraduhin ko hindi ka na makakabalik pa sa lupa na buhay kasama ng buong pamilya mo. Nanlaki ang mga mata ni William. Napasulap siya sa kanyang walang malay na asawa at walang kamuwang-muwang na anak. Ngumiti pa to na makita si Warren at kumaway. Tito, nakita niya na palunok si Warren habang nakatitig kay Helena kahit naisipan niyang samantalahin na ang pagkakataon. Warren, Helena is with us. Wala siyang kinalaman sa kung ano man ang galit mo sa akin. Please, spare us. Mag-usap tayo ng maayos. Wala akong gagawin sa'yo pag nakabalik na tayo sa villa. Ibibigay ko sa'yo kung anong gusto mo, pangungumbinsi niya. Sandaling natigilan si Warren dahilan para magkaroon siya ng pag-asang makaligtas. Pero akala lang pala niya yon dahil ilang sandali pa muli na namang nanlisik ang mga mata ni Warren at tinawanan pa siya. Akala mo talaga mauuto mo ko, no? Anito bago sinenyasan ang mga tauhan nitong hawakan siya. Tinadyakan na isa ang kanyang mga binti dahilan para mapaluhod siya. Lumapit naman si Warren sa kanya at sinabunutan siya para mapatingala siya sa ere. Kapag nawala ka, mapapasakin na lahat ng kayamanan ng pamilya natin. Wala na akong magiging kahati. Ako na ang maghahari sa lahat ng kung anong meron si mommy. Pagpapalit mo ba talaga ang pagiging magkapatid natin para lang sa yaman na sinasabi mo? Puno ng pait na wika ni William. Oo, William. Mas mahalaga sa akin ang yaman at posisyon na ngayon ay hawak mo. At huwag mong mabanggit-banggit sa akin yung salitang kapatid dahil matagal ko nang kinilimutan na magkamag-anak tayo.
Sa murang edad ni Gretchen, nakita niya kung paano hinampas si Warren ng hawak nitong tubo ang ulo ng kanyang ama. Tumalsik pa ang ilang patak ng dugo sa kanya, kasabay ng pagbagsak ng katawan nito sa sahig habang dilat ang mga mata at nakatingin sa gawi niya. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak hanggang sa mawala ang mga estranghero sa kanyang paningin at nilamon ng dagat ang yate kasama ang mga magulang niya. At tila parang isang malakas na alon ang umampas sa kanya ang mga alaalang kay tagal na niyang nakalimutan na sadyang tinago ng kanyang isipan. Napakurap-kurap siya. Wala na siya sa yate. Nasa loob siya ng isang silid. Nanatili siyang tulala hanggang sa lumitaw sa kanyang harapan ang isang pamilyar na mukha. Sobrang pamilyar. Kaparehong itsura sa kanyang nakaraan na ngayon pinatanda lang ng mga panahong lumipas. Napanunok siya. Ikaw, ikaw ang pumatay kay Daddy William? At doon tayo nagtatapos sa isang eksenang tila huminto ang mundo para kay Gretchen. Ang sakit, hindi ba? Akala niya mawawala lang siya, yun pala. Tinapon siya sa gitna ng karagatan ng sarili niyang kadugo. Ang taong tinawag niyang uncle ay ang mismong halimaw na kumuha sa buhay ng kanyang amang si William. Ngayong nagbalik ng lahat ng alaala, ang tawa sa yate, ang dugong tumalsik, at ang huling tingin ng kanyang ama. Paano palalaban si Gretchen kung pati ang tiwala niya sa asawang si Demetrio ay gumuho na rin dahil sa paglilihim nito? Ang aral sa episode na ito, ang katotohanan, gaano man to kapait o gaano man to katagal na ibaon sa ilalim ng limot ay laging may paraan para lumitaw sa liwanag. Ngunit ang mas mahalagang aral dito ay tungkol sa kasakiman. Pinakita ni Warren na ang taong bulag sa kapangyarihan ay walang pinipiling pamilya. Ang sugat na likha ng traidor na kadugo ay mas masakit pa sa anumang sugat mula sa kaaway. Ngunit tandaan, ang alaalang bumalik ay hindi lang dahil sa sakit, kung hindi, ito rin ang magsisilbing sandata ni Gretchen para bawiin ang buhay na ninakaw sa kanya. Sapat na kaya ang galit na ito para makaligtas si Gretchen at ang kanyang anak? O ito na ang katapusan ng huling tagapagmana ng Okomori? Huwag bibitiw sa susunod na kabanata dahil dito na magsisimula ang tunay na paniningil. Maraming salamat sa inyong pakikinig.